Ako po si Harold, 17 years old ng Bignay, Valenzuela City. Working student. Dalawa po kami magkakapatid sa ina. 1 taon mahigit pa lang mula nung namatay ang aming inay. Na mag-asawa muli si Itay nung bata. Kaya nagkakaanak agad sila. Ang relasyon namin na mag-amay lumamlam at kalaunay na wala ng focus si Itay sa aming magkakapatid. Dito po iikot ang aming problema, Brother Bador. Salamat sa Diyos at nairaos ko na ang ating panganay, Robert. Tignan mo, malusog ang bata. Oo nga. Babae ang panganay natin. At napakaganda niya. Tulad mo. Andito na kami sa bahay. Harold, Joey, asan ba kayo? Ay pa, nasa kusina po ako nagluluto ng pananghalian natin. Alam ko po darating kayo ni Tita Shirley. Asan po si Bunso? Oh, baka madumi ang kamay mo. Mag-alcohol ka muna bago hawakan ng si baby ha. Si Papa naman eh. Mahal, pahinga na kami ni baby. Ayos na ba yung kwarto? Oo sige, magpahinga ka na. Ipinalinis ko na kay Joey. Asan na ba yun? Asan ba si Joey, Harold? Mukhang di ko nakikita sa bahay ah. Nasa labas po, Itay. May nutos lang ako, baka pauwi na po yun. Maya-maya, ihanda na ang tanghalian natin at sabay-sabay na tayong kumain. Harold, Joey, mga anak, alalayan niyo muna si Tita Shirley niyo dito sa bahay. Alam niyo naman, bagong panganak yan. Opo pa, wag po kayo mag-alala. Tutulungan ko na lang po si Kuya sa gawaing bahay pag uwi ko galing school pa. Sige. Sige mga anak. Huwag niyong pababayaan ang pag-aaral niyo Kailangan makatapos kayo. School at bahay lang muna kayo ha? Good morning, class! Magkakaroon kayo ng group project, okay? Aasahan ko na makikipag-cooperate kayo sa mga classmates nyo. Okay, maliwanag ba? Yes, ma'am. Paano kaya to? Medyo malaki yata ang sharing namin sa group project. Paano kaya sasabihin kay Itay? Kumusta ang pag-aaral niyo mga anak? Itay, meron po kaming group project sa school. Kailangan po namin sa 4th gradings. Dadagdag po ng grades. Sa Lunes na po isasubmit ang project. Wala pa tayong pera anak. Wala pa akong sahod eh. Di ko nga pala nasabi sa inyo ni Joey. Magbabawas ako ng allowance nyo. Kasi ang daming gastusin sa bahay. Alam mo naman, na iba na ang sitwasyon natin. Nahihirapan na akong mag-budget, Harold. Itay. Sige po, Itay. Paano kaya ito? Baka mangutang muna ako sa mga classmate ko. Bahala na. Good morning, class! Okay na ba ang group project nyo? End of school year ngayon, isasama ko yan sa 4th grading, okay? Graduating pa naman kayo. Yes, ma'am. Paano kaya ito? Sabihin ko na lang kay Itay na mag-self-supporting muna ako para makadagdag income din sa mga project ko. Si Joey, kawawa naman. Dagdagan ko ng baon. Alam ko may gusto rin siyang bilhin, di na lang makapagsabi kay Itay dahil wala naman. Itay, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano yun anak? Magpa-part-time muna ako self-supporting para makabawas gastusin sa bahay. Ang baon namin ni Joey, may mga project din kami na dapat isubmit sa tamang araw. Graduating na ako sa susunod na taon, Itay. Gusto ko po makapagpatuloy ng pag-aaral hanggang college. At si Joey, kawawa naman. Bigyan ko rin ng dagdag allowance. Kung ano sa palagay mo ang nakakabuti. Sige, susuportahan kita. Alam mo naman anak, iba na ang sitwasyon natin ngayon. Brother Bador, sa kasalukuyan nag-adjust po kami magkakapatid sa sitwasyon namin ngayon. Mahirap pero dapat kayanin. Pero sa pangarap, makapagtapos. Tinanggap na namin ni Joey ba ng priority na Itay. Tanging dasal at pananampalataya sa Panginoong Diyos na makaya ko ang hamon ng buhay.
Umaasa at nagpapasalamat, Harold ng Big Nine ng Valenzuela City. Mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta? Narinig natin ang naging sitwasyon sa pangalang Harold na humihingi ng payo sa atin. 1 Corinthians 13:4. Ang nagmamahal ay matiyaga at mabait, hindi seloso, maangas o mayabang. Ephesians 4:31 hanggang 32. Alisin niyo ang lahat ng hinanakit, galit, pag-aaway, mga sigawan, paninira, at huwag niyong saktan ang damdamin ng kapwa niyo. Instead, maging mabait kayo, maawain at patawarin niyo ang isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos, dahil kay Christ. Ephesians 6:2 hanggang 3. Irespeto nyo ang tatay at nanay nyo. Ito yung unang utos na may kasamang pangako. Ito yung pangako. Magiging maganda at mahaba ang buhay mo. Kahit anong pagsisikap mo at kahit anong kayod mo, kapag hindi ka nagmahal sa magulang mo, hindi ka aasenso. At palagi kang magpasalamat sa Diyos, anuman ang kalagayan mo, dahil ang buhay ay regalo para mag-enjoy. Habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Sumabay ka sa panalangin at magpasya na tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas. Panginoong Hesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen. Ako si Dave. Medyo may edad na. 40 taong gulang nang maisipan kong lumagay sa tahimik. Samantalang si Myla, ang babaeng inihatid ko sa altar, ay halos magdadalawampu lang ang edad. Nawili po kasi ako sa trabaho ko sa showbiz bilang direktor. Mahal na mahal ko po si Myla. Kahit batang-bata si Myla sa akin, ay alam kong mahal din ako ni Myla. Dahil sunod ang layo niya sa akin. Dito nag-ugat ang aking problema. Mahal, ikaw ang ipapartner ko sa bidang lalaki sa aking bagong pelikula. Mahal, hindi ba ako mapapagod sa shooting? Hindi mahal. Puro reaction lang ang ipagagawa ko sa'yo. Halos walang dialogue. O sige, love. Kailan ang umpisa ng shoot? Bukas na bukas din para mabilis kong matapos. Para maihabol ko sa Manila Film Festival. O sige, love. Sa ibang araw na ako magsha-shopping. Sige. I love you, Myla. I love you. Okay, makinig kayo guys. Ito ang first shooting day natin at gusto kong mag-focus kayo sa characters ninyo. Okay, Direk. At ipinakikilala ko sa inyo ang bidang babae natin na kapartner ni Bernard. Ang misis ko, si Myla. Ang ganda pala ng misis mo, Direk. Thank you, Bernard. Siyempre, iba akong pumili. Okay, nasend ko na beforehand ang inyong mga scripts. Let's take our meal and proceed to shoot. Kinuha ni Bernard kanina ang cellphone number ko nang malingat si Dave. At ngayon ay may message siya. Babasahin ko muna. Myla, kita tayo some other time. Yung tayong dalawa lang. Ha? Idinidate ako ni Bernard? Sasagutin ko. Sige, Bernard. I-message mo lang ako
Buburahin ko agad ito. Pati yung message ko kay Bernard. Baka mabasa ni Dave. May tsurang Bernard na yun At mahigpit ang paghawak niya sa palad ko. Sa mga shoots. Bakit madalas ay parang lango sa alak si Myla sa shoot? Hindi naman siya amoy alak. At madalas siya ngayong umaalis ng bahay. Titingnan ko ang bankbook niya. Habang nasa comfort room siya. Ito. Halos ubos na ang ipon ni Myla. Bakit kaya? Wala naman siyang napapamili. Maliban sa mga groceries namin. Kailangan higpitan ko sa pera si Myla. Sa hilo ko. Naiwan ko sa tabi ni Dave ang mobile phone ko. Dave! Dave! Nasaan yung phone ko? Nandito sa akin. Naiwan mo kanina, Myla. Lakot. Hindi ko nabura ang mga messages sa akin ni Bernard. Brother Bador, nabasa ko ang mga messages sa phone ng asawa ko. Doon ko nalaman na pusher pala ng drugs ang naikast ko sa pelikula at nahook niya sa drugs ang misis ko. Maliban pa sa may ugnayan na pala silang dalawa. Ano ang gagawin ko, Brother Bador? Mahal ko ang asawa ko at ayoko sanang magkahiwalay kami. Tulungan mo po ako. Nagpapasalamat, Dave, ng Pampanga. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta? Narinig natin ang naging sitwasyon sa pangalang Dave na humihingi ng payo sa atin. Bawat isang nilalang, babae man o lalaki, ay may buo na pagkatao. Genesis 2:7. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Yung spirit, body, and soul na meron ka, kaya ka kompleto. Kompletong tao. Katang-isip lang, imagination o illusion lang na hindi ka buo kapag wala kang kabiyak. Bigo ang pakiramdam mo dahil akala mo ay hindi ka na buo. Akala mo, naging buo ka lang dahil meron kang siya. Huwag ka mabuhay sa ilusyon. 2010. Ang lalaking nangangalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin. Gayon din ang babae. Yan ang sinabi sa Levitico 20:10. Ito ang batas noon sa Lumang Tipan. At basahin naman natin sa John 8:4-5. Sinabi nila kay Jesus, Teacher, huling-huli sa akto ng pangangaliwa ang babaeng ito. Inutos sa law ni Moises na dapat batuhin siya hanggang mamatay. Anong masasabi mo? Ang sinagot ng ating Panginoong Hesus doon, sinabi niya, unang bumato ang mga walang kasalanan. At sa Matthew 19:3-6, ang teaching tungkol sa divorce, may mga Pharisees na lumapit sa kanya para itest siya. Pinapayagan po ba ng law natin na i-divorce ng isang lalaki ang asawa niya kahit anong dahilan? Tanong nila. Sumagot si Jesus, hindi nyo ba nabasa sa scripture na ginawa ng Diyos ang tao na lalaki at babae nung simula pa lang? Sinabi pa niya, dahil dito, iiwan ng lalaki ang tatay at nanay niya para maging sila ng asawa niya. Kaya di na sila dalawa, kundi isa na sila. So kung sino man ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng kahit sino.
Sa Matthew 19, 7 hanggang 9 naman, basahin natin. Mateo 19, 7 hanggang 9. Nagtanong uli ang mga Pharisees, kung ganun, bakit po may kautusan si Moises na pwedeng bigyan ng lalaki ang asawa niya ng divorce papers para maghiwalay sila? Dahil matitigas ang mga ulo nyo, kaya pinayagan ni Moises ang divorce. Sagot ni Jesus. Pero, sa simula pa lang, hindi ganon. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung makikipaghiwalay ka sa asawa mo, maliban sa nangaliwa siya at nag-asawa ka ulit, tinuturing na pangangaliwa yon. Maliwanag ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa babae man o sa lalaki. Basta't nangangaliwa o nagtataksil, pinapayagan ang divorce o annulment. Isa lang ang buhay mo sa mundo. Huwag mo ubusin sa pagtitiis. Huwag maging bulag sa pagdurusa dahil sa pang-aabuso. Mga hindi nagpapahalaga, mga pabaya. Meron ka pa namang chance na maging masaya. Hindi gusto ng Diyos na patuloy mong sayangin ang oras mo sa pagtitiis, sa sakit na nararamdaman o pighati. Kung nagkamali ka man ng taong minahal at pinagkatiwalaan, meron ka namang chance na maging happy. Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng pahinga. Halika, lumapit tayo sa Diyos dahil ang buhay ay regalo para mag-enjoy. Habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Sumabay ka sa panalangin at magpasya na tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas. Panginoong Hesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen. Tawagin niyo lang po akong Manuel, 48 years old, taga San Miguel, Bulacan. May 2 anak. Brother Bador, sa halos 8 taon na pagsasama namin ng asawa ko, ngayon ko lang lubos siyang nakilala. Akala ko, kahit mag-asawa na ang 2 tao at nakatira sa isang bubong, may mga pagkakataong lalabas ang mga ugaling di mo magugustuhan. Ito po ang aking kwento. Lumalaki na ang mga bata, Rosie. Kailangan paghandaan na ang kanilang pag-aaral. Hindi sapat ang kinikita ko sa pabrika. Kailangan natin ng ibang sideline para makadagdag sa budget sa bahay. Alam ko yon, Manuel. At yan din ang aking inaalala. Kaya kahit gusto ko pang mag-anak tayo nagkokontrol tayo. Kawawa ang mga bata pag di na paghandaan ang kanilang pag-aaral. Gusto ko, lumaki silang proud sa atin. Kahit anong hirap, mairaos lang natin sila. Oo, mahal ko. Payag ako sa mga sinasabi mo. Tulog na ba ang mga bata, Rosie? Oo, mahal. Pahinga na rin tayo. Oh, mukhang may iniisip ka ata. Ano ba yun? Lalakad ako bukas. Diyan sa may ermita. Madaming agency dyan. Pa-abroad. Magbabakasakali ako. Yung salary deduction. Ipanalangin natin sa Diyos na makahanap ka ng magandang agency at madaling makapagpaalis. Sige na, matulog na tayo. Mama, asan po si Papa? Pumasok na sa work. Ubusin mo na yung kinakain mo para lumaki ka na agad. Malapit na po akong mag-birthday, Mama. Pagkatapos kong mag-birthday,
papasok na ako sa school. Diba? Oo anak, sige, kumain ka pa. Rosie! Rosie! Oh, Mahal ko! masaya ka! Mahal ko, alam mo ba, nakakita ako ng agency na makapagpapaalis sa akin. Salary deduction. Oo talaga. Baka sa susunod na buwan, yun ang flight ko. Iahanda ko ng mga papeles. Naku, kaawaan tayo ng Diyos at patnubayang ka sa lakad mo. Preview. Your attention, please. Paalam na, mahal ko. In the terminal building. Smoking is Huwag mong pababayaan ang mga outlawed bata. in specified smoking areas. Video call kita at i-chat pag nandun na ako sa Taiwan. Oo, mahal ko. Mag-ingat ka. Oh, bumalik ka na sa mga bata. Mga anak, Bye, Papa. Ingat po kayo. I love you. I love you too, anak. Bye mga anak. Mag-iingat kayo ha. Huwag pasaway. Opo. At saka, magpapakabait kayo sa nanay nyo ha. Opo, Papa. Hello, mahal? Uuwi ka na ba sa susunod na buwan? Oo, mahal. Matatapos na ang kontrata ko. Makikita ko na rin kayo at mahiyakap ng mga anak ko. Basta, sabik na sabik ko sa inyo. Sige, mahal. Bye. I love you. I love you too, mahal. Mama, sino po kausap niyo sa phone? Si Papa ba yun? Sana pinakausap mo siya sa akin. Uuwi na ang papa mo sa susunod na buwan, anak. Ganun po ba? Yay! Uuwi na si Papa! Sabik na tayong mayakap ng papa mo. Salamat sa Diyos. Nakauwi na ako at wala namang naging problema. Oo, mahal. Andito ka na sa Pinas. Salamat sa Diyos. Asan ang mga bata? Asan ang mga bata? Gusto ko silang makita at mayakap. Oh, ano na ang plano mo ngayong andito ka na sa bansa, mahal? Wala pa. Gusto ko lang makapagpahinga muna. Halos 2 taon din akong puro trabaho sa Taiwan. Siya, tulog na tayo, mahal. Pagod ako sa biyahe. Sige, mahal. Good night. Papa, ano po ang pasalubong mo sa amin ni Junjun? Andun, anak, sa cargo. Pabuksan mo na lang sa mama mo. Opo. Mamaya, pagkatapos kumain, aalis ako, Manuel, ha? Inaaya ako ni Maring Belen sa panahian. Pwedeng mag-sideline doon, trimmer, at pakyawan. Kahit paano, magkakaroon ng konting pagkakakitaan. Ikaw muna dito sa bahay, ha? Pakiasikaso mo mga bata. Meron pa naman siguro tayong konting natatabi dyan. Mula sa kita ko sa abroad. Eh, hanggang kailan yun? Sana abot yun. Eh, gusto mo pang magpahinga eh. Hindi ko nga alam kung kailan ka ulit kikilos eh. Tutunga nga tayo, Manuel. Ano ka ba, Rosie? Pinangungunahan mo ako sa mga desisyon dito sa bahay. Ah, basta. Sasama ako kay Maring Belen sa panahian. Sa ayaw mo't sa gusto, bahala ka muna dito sa bahay. Bahala ka na nga! Brother Bador, napilitan ulit akong mag-abroad dahil sa mga desisyon ng asawa ko. Sa ngayon, nandito uli ako sa Taiwan. Kumuha ulit ng panibagong kontrata para sa kinabukasan ng aking pamilya. Bagamat malungkot, titiisin kong maging OFW para sa kinabukasan ng aking pamilya. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Manuel ng San Miguel, Bulacan.
Mapagpalang araw sa inyong lahat. Kumusta? Narinig natin ang ipinadalang kwento sa pangalang Manuel. Nagpunta sa ibang bansa para maghanap buhay. Minsan, kahit masama na ang pakiramdam, kailangan pa rin na magtrabaho. Kapag naman nagkakasakit, ikaw rin lang mismo ang mag-aalaga sa sarili mo. Awit 91:14. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. At para sa pamilya ng mga OFW, kayo na nakakatanggap ng mga remittance, wag naman yung puro paggasta lang ang alam nyong gawin. Tapatan nyo rin ang sipag nila roon ng pagsisikap dito. O kaya mag-create kayo ng kabuhayan o negosyo. Awit 59:16. Ngunit ako ay aawit tungkol sa iyong kapangyarihan. Tuwing umaga, aawit ako ng may kagalakan. Tungkol sa iyong pag-ibig, sapagkat kayo ay aking kanlungan sa oras ng kagipitan. Dahil high-tech naman na ngayon, malayo man ay malapit na rin. Mag-set kayo ng quality time para sa inyong pamilya. Kagaya ng prayer time, maglaan kayo ng devotion. Pwede nyong gawin habang nagbibideo call kayo, sama-samang pamilya. At basahin natin sa awit 69:1-2. Tanging sa Diyos lamang ako ay aasa. Ang kaligtasay nagbubuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Magpasalamat tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang buhay ay regalo para mag-enjoy. At habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Panalangin para sa OFW. Heavenly Father, dumadalangin po kami na biyayaan niyo po ng lakas at tibay ng kalooban ng ibang bansa para maghanap buhay. Naway ang sipag, tiyaga at pagsisikap ay maging daan tungo sa katuparan ng mga pangarap. Idinadalangin po namin na bantayan at gabayan ang lahat ng mga mahal sa buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang araw, Brother Bador. Ako si Mark, isa akong born-again Christian. Sumulat po ako sa inyo upang ibahagi ko ang isang pangyayari sa aking buhay na kailan may di ko makakalimutan. Ganito po yun. Hoy Mark, kanina pa ako dito sa tabi mo. Di mo man lang ako nililingon. Nilo, sorry ah. Inaantok pa kasi ako eh. Napuyat kasi ako kagabi. Isinali kasi ako ng kaibigan ko sa contest ng Mr. and Miss Valentine sa amin. Ayun, gabi na ako nakauwi. Kaya nga kita tinabihan, pare, congratulate ka. Kasi di ba ikaw ang nanalo ng Mr. Valentine? Ha? Eh paano mo nalaman? Hindi ka naman taga ron sa amin. Alam mo na, may pakpak ang balita, may tenga ang lupa. Anong ibig mong sabihin? Ayun no, si Leia, di ba taga roon sa inyo yan? Kabarangay nyo. Itinext niya agad sa akin kasi alam naman niyang BFF tayo eh. Tsaka may crush yata sa iyo yan, Mark, kaya sinusubaybayan ka. Tumigil ka nga, Nilo. Alam mo naman, kahit siya na lang ang natitirang babae sa mundo, hindi ko papatusin yan, no? Grabe ka naman, may tsura naman si Leia. Tsaka disente naman ang trabaho. Teller kayo pareho, di ba? Sa malaking bangko, Mark. Wala nga sa akin yan. Di ko nga siya type. Kung masyadong malakas, baka marinig tayo ni Leia. Kahit na, ayoko ng babaeng papansin. Ay nako, Nilo. Pumunta ka na nga dun sa pwesto mo.
At huwag mo kong istorbohin. Tambak ng papeles ko dito sa akin para i-check ko. Break time mo naman, di ba? Ba't di ka pa magpa-lunch? Wala pa nga akong karyebo. Kaya di pa ako pwede umalis. Nahalata ka yata ni Leia. Ayun, papalapit na siya. Sige na. Bye, Richard Gomez. Loko-loko. Mark! Sige na, mag-lunch ka na. Ako na muna dito. Salamat, Leia. Hindi pa naman ako gutom. Hintayin ko na lang yung karyebo ko. Nag-aalala lang naman ako baka maulcer ka dahil sa lipas ng gutom. Hindi pa naman ako gutom. At okay lang ako. Salamat. Okay, kung yan ang gusto mo. Bakit di mo naman pinagbigyan si Leia kahapon? Napahiya tuloy sa'yo yung tao. Yun tuloy, absent ngayon. Ayokong pinagpipilitan ng sarili niya, best friend. Di ko naman sinabing, Leia, dito ka nga muna. Gutom na ako Bahala siya. Kahit na dead siya sa akin, di ko siya type. Naku, Mark, hindi magandang trato mo sa kanya. Kahit ganyan ng tao, pasalamatan mo. Ikaw na nga lang ang inaalala ng tao, tapos ganyan ka pa. Nagpasalamat naman ako sa kanya, friend. Ikaw talaga. Ikaw yata ang may crush kay Leia Alam ko, Mark, si Miss Valentine. Napasagot mo na kaya ganyan ang pakita mo kay Leia. Ang bait nga ni Leia Ang galing mo talaga, Nilo. Marites ka pa. Kalalaki mo tao. Kanino mo na naman nalaman yan? Kay Leia na naman. Hindi Siyempre sa ibang dyaryo naman. Tsaka hindi naman ganun kamarites si Leia. Disente naman yan. Natuwa lang siya kaya binalita niya tungkol sa'yo. Halika na, sabay na tayo mag-lunch. Balitaan mo ako tungkol kay Miss Valentine's ha. Yan ang gusto ko sa'yo, Nilo Marites ka talaga. Kaya minsan, nagdududa ako sa gender mo Loko-loko, halika na nga. Hello? Hello, Rika? Hello? Who's this? Si Mark. Ay, akala ko si Benji. Who's Benji? Yung isang suitor ko. Hindi pa kasi niya alam na mag-una tayo. Inaaya niya akong mag-dinner Ganun ba? Aayain din sana kitang mag-dinner pwede ba tayong mag-dinner together, mamaya? Sige Mark. Kita tayo sa mall. Malapit dyan sa barangay natin. Okay, Rika. See you after 5. Okay Mark. See you. Dito na ako sa may entrance ng mall. Ayun, si Rika. Papalapit dito. Pero bakit may kasama siyang lalaki? Baka ipapakilala niya sa akin. Baka si Benji to. Mark, si Benji Nakita ko siya pagbaba ng taxi Hi, Benji. Nice meeting you. Nice meeting you too. Oh, I'm sorry, Rika. Benji, I have to return to my office. May nakalimutan ako Yun. Okay. Okay Mark, ingat. Thank you. Kumusta ang dinner date niyo ni Rika, friend? Masaya ba? Anong masaya? Naiinis ako. Bakit naman? Two-timer pala ang babaeng yun. Kadate ko, tapos may kasama pang iba. Ipinakita pa sa akin na magkasama sila. So anong ginawa mo? Ano pa? Di iniwan ko. Iniwan ko silang dalawa. Nag-alibay ako na may naiwan ako sa office. At buti na lang habang maaga, nalaman ko ang ugali ng babaeng yun. Sabi ko na sa'yo Buti sinabi ko na sa'yo na testingin mo muna. O di ngayon, alam mo na. Buti pa si Leia na lang ang dinner date mo. Hi, Leia. Good morning. Oh, hi Mark. Good morning. May problema ka ba, Mark? Meron, Leia. Ano yun, Mark? May maitutulong ba ako? Problema ko kung sasama ka ba sa akin mamaya. Mag-dinner tayo sa labas. Ha?
Mark, are you kidding? No, I'm not, Leia. Are you willing to have dinner date with me? Yes, Mark. Hindi ikaw ang tinatanong ko, Nilo. Ang kaso narinig ko eh. Leia, Oo na, Mark. Huwag kang mag-alala, Mark. Dinner date nyo lang yan. Di ako sasabit. loko-loko. Mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta? Narinig natin ang isinalaysay na kwento sa pangalang Mark. Ganyan naman talaga kapag nagmahal. May taong napapadaan lang, ngunit nagiiwan ng mga alaala sa puso. Alaala ng tamis at pait. Siya yung minsan ay nagpasaya sa mundo mo. Sa malayo ka pa kasi nakatingin. Hindi mo tuloy agad napansin ang nasa tabi mo. Tandaan mo na kapag nagmahal ka, mahalin mo siya dahil mahal mo siya at deserve niya. Huwag lang yung mamahalin mo siya dahil mahal ka niya. Ngayon ay panahon na naman ng pag-ibig. Malakas ang loob mo manligaw dahil halata mo naman na gusto ka niya. Ang purpose mo na ligawan siya ay to make sure na mas mapopol in love siya sa'yo. Hindi mo na kailangan itanong kung meron kang chance sa kanya. Kasi, kita mo naman. Nakikita mo naman, di ba? Nagniningning ang mga mata niya kapag nagkakatinginan kayo. Pursue her and make her fall in love. Kasi, sure win ka naman. Just prove to her na sincere ka sa kanya because that's what a real man can do. 1 Corinthians 13:1. Ang pagmamahal. Kahit makapagsalita ako sa mga language ng mga tao o ng mga angels, kung hindi naman ako nagmamahal, para lang akong maingay na gong o cymbals. Ang sarap magmahal at mahalin. Lalo na't alam mo na kahit anong mangyari ay ikaw ang kanyang pipiliin. Kaya purihin mo at pasalamatan ang Diyos dahil ang buhay ay regalo para mag-enjoy. At habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Heavenly Father, dinadakila ka po namin. Pinupuri ka namin at nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyaya na aming natatanggap mula sa iyo. Naway gabayan kami sa lahat ng aming tatahaking landas at pipiliing desisyon. Ang lahat ng ito ay aming itinataas sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ako po si Helen. Sa ngayon ay nasa takip silim wika nga ang aking edad. 34 na po ang edad ko nang pasukin ko ang mundo ng showbiz. Buhay pa po noon ang aking inay. Kahit walang trabaho ang asawa ko, ay hindi naging pasanin para sa akin pagkat napakasipag ng asawa ko. Ngunit isang suliranin ang hindi ko po inaasahang dumating sa buhay ko. Nak, ibili mo nga ako ng chocolate na tinitimpla tulad ng binili mo sa akin nung isang araw. Sige po, inay. Ibibili ko po kayo. Masakit ang likod ko, anak. Ay, ganun po ba? Bukas po, inay. May makukuha kong talent fee sa drama. 1 buwan din yun. Sana malaki-laki para mapacheck up ko po kayo. Sige, anak. Para gumaling ang sakit ko. Huwag kayong mag-aalala, inay.
Dadalhin ko po kayo sa doktor. Okay, ang susunod na sasalang ay si Helena Di Maisip. Diyos ko, makapasa sana ako dito para maibili ko ng gamot si inay. Sayang din to. Pelikula at sikat ang mga kasama ko dito. Alam mo na ba ang gagawin mo, Helena? Pagsigaw ko ng action, dialogue. Okay po, Direk. Okay, ready? And 3, 2, 1, action! Bakit mo ako dinaya? Bakit nagpanggap kang isang mayaman? Bakit mo ako niloko? Cut! Okay, you're the best. Approve ka na. Wait for further instruction or details tungkol sa shoot. Di ba? May number ka naman sa amin eh. Iti-text ka namin. Agad-agad. Thank you po, Direk. Salamat po. Salamat naman nakapasa ka. Pagamat mo agad si nanay kapag nakakuha ka ng pera ha. Oo, Fred. Babayaran ko na rin mga tuition fee ng mga bata. Salamat sa Diyos. Malaki-laki ang talent ko sa pelikulang yon. Helen, patay na si nanay. Sabi ng doktor, dahilan daw ay kakulangan ng potassium. Kaya nga pala laging may sakit ang likod niya. Pati yung buto niya sa paa. Hindi na daw siya nagising eh. Nay, dala ko pa naman ang pinapabili mo sa akin. Wala ka na pala. Audition pala to ng TV commercial. Sana ma-approve ulit ako. Ako pala ang pinakahuling mag-audition. Na-traffic kasi ako eh. Lola na 60 years old. Tamang-tama sa itsura ko. Kahit wala pa akong 60. Puro puti ng buhok ko. Nasa lahi kasi namin eh. Okay, last punggol na tayo. Si Helena Di Maisip. Helena Di Maisip. Ako na pala. Naku, kinakabahan ako. Huwag kang kabahan, Helen. Yan ang kalaban mo. Huwag kang patatalo. Ha? May nag-text sa akin. Noisy Loud Studio. For your information, you are chosen as Lola in this project. Oh, la, Lola. Ay, salamat, Panginoon. Please bring your birth certificate and passport in our office on Monday. Ay, sa abroad pala ito isushoot. Naku, kailangan ko palang birth certificate. Helena, Di Maisip. Ito na po ang kopya ng birth certificate ninyo. Ha? Bakit ganito ang birth certificate ko? Apelyido ni inay ang nakalagay? Sa pangalan ko? At hindi apelyido ni tatay na siya kong ginagamit mulat sa pool. Diyos ko, ang mga requirements para mapalitan ng pangalan. Sulat daw ni Itay na patunay na anak niya ako. Patay na si Itay eh. Saan ako kukuha nun? Naku, paano kaya yun? Hindi ako ma-approve doon dahil wala akong birth certificate. At saka
Saka, aayusin ko pa to. Diyos ko, pagod na ako. Pero kahit nagastusan ako sa pagkuha ng marriage contract nila, meron naman. Nakakuha rin ako ng baptismal certificate ko. Buti na lang naikwento sa akin ni inay kung saan ako nabinyagan. Mabait din ang school kung saan ako nag-aral sa college. Nagbigay din sila ng patunay na apelyido ni Itay ang gamit ko sa school. At eto pa, salamat. At ako nakapirma sa death certificate ng Itay ko. Pupunta na ako ngayon sa PAW. Ipapakita ko lahat ito. Katibayan na anak ako ni Itay. Miss Helena, malaki po ang magagastos nyo sa pag-file ng korte sa pagbago ng pangalan nyo. Kaya kung ako sa inyo, ire-retain ko na lang ang nasa birth certificate nyo. Brother Bador, matanda na rin ako. At wala naman akong hinahabol na kayamanan ng magulang ko. Bakit pinahihirapan pa nila ako sa pag-change ng name ko? Nasasayang tuloy ang mga magagandang oportunidad sa buhay ko. Tulad ng pagpunta sa ibang bansa. Nasayang tuloy ang pagka-approve ko sa TBC dahil kailangan ko pang baguhin ang birth certificate at itama. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sana'y matulungan ninyo ako kung paano po ang gagawin ko. Nagpapasalamat, Helen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Narinig natin ang isinalaysay na kwento sa pangalang Helen na humihingi ng payo sa atin. Para po sa may mga error o gustong maayos ang birth certificate, ito ang una mo na dapat gawin. Magpagawa ka ng joint affidavit. Kumuha ka ng witness na magpapatunay na ikaw ay anak ng mga magulang mo. Pwede na kaibigan o kaya kapitbahay na magpapatunay at nakasaad na present sila nang ikaw ay ipinanganak. Pangalawang step ay gumawa ka ng pagpapatunay na ikaw ay anak ng iyong ama at ina. Dalhin nyo sa barangay kung saan ipinanganak upang magawan kayo ng barangay certificate na kayo ay anak nila Mr. and Mrs. Pangalan po ng mga magulang nyo. Pangatlong step po ay pumunta ka sa Office of the City Civil Registrar kung saan ka ipinanganak. Mag-a-apply ka para magpa-notified ng hearing concerning para sa iyong birth certificate. Magpagawa ka din ng affidavit of acknowledgement o paternity. Magpagawa ka rin ng affidavit of legitimation. Ang Civil Registrar Office ay handa silang makinig sa iyo para sa iyong mga concern. At basahin naman po natin sa Biblia sa Revelation 3:5. Yung mga magtatagumpay, dadamitan sila ng puti at hindi ko buburahin ang pangalan nila sa libro ng buhay. Sasabihin ko sa harap ng tatay ko at ng mga angels niya na sila ay akin. Ang pinakamahalaga ay nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. At ang buhay ay regalo para mag-enjoy. At habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Heavenly Father, naninikluhod kami sa iyo para sa kaayusan ng aming buhay. Batid mo
na nahihirapan kami sa aming abang kalagayan at ipinaglalaban sa buhay. Pagkalooban mo po ng lakas na lumaban at harapin ang mga ito dahil alam namin na narito ka para sa amin. Dalisayin mo ang aming puso't damdamin upang makamit namin ang kaayusan at kapanatagan ng aming buhay. Alisin mo po ang anumang maglalayo sa amin sa iyong banal na presensya. Manatili po ang banal na espiritu na sumaamin upang mag-alaga at mag-ingat sa amin. Umaasa kami na malalampasan namin ang anumang pagsubok sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.